Kahit ibig sumaya, hindi makontento si Eden sa kanyang ginagawa sa opisina ng kasino. Araw-araw gumagawa siya ng reminder slip para sa mga taong may pagkakautang at hindi nakabayad ng malaking tubo sa sugalan. Nakasanla ang kanilang mga alahas, sasakyan, appliances sa titulo ng lote at bahay. Lahat halos ng mga nagsanla ay naririmitahan at di na nakakabawi. Natigil sa pagtatype si Eden nang mapansin ng isang babaeng nakatayo sa harap ng kanyang table. Good morning, bati nito. Pilit ngumiti ang may 45 anyos na babae. Kahit maayos ang pananamit, ay mukhang malungkot ang anyo nito. Good morning, ma'am. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ni Eden. Nakatingin sa babae. Tungkol doon sa isang lakong titulo ng lote at bahay namin. Maiilit na dahil hindi ko napatutubuan. Malungkot na sabi. Ngunit pilit pa rin ngumiti. Maupo po kayo. Ano ho bang pangalan ninyo? Tanong ng dalaga. Naupo ang babae sa silyang nasa harapan ng table ni Eden, Mrs. Wilfreda Pascual, ang tugon nito sa tugon ng dalaga. Saglit na hinanap ni Eden sa files na nasa cabinet ang nasabing pangalan, at nakita niya naman agad. Ririmitahin na nga po, 3 buwan na kayong hindi nakababayad ng tubo. Pagkaway wika ni Eden, matapos tingnan ng file, ay tumingin sa babae. 1/4 lamang ang totoong halaga ng bahay ko ang pagkakasanla dito. Hindi ko mapapayagang limitahan nila sa ganun lamang halaga. Pinalayas na nga ako ng asawa ko dahil sa pagkakasanla ko sa aming titulo. Malungkot at wari galit na wika nito. Gawan niyo po sana ng paraan na mabayaran kahit tubo. Naaawa si Eden sa babae. Wala nga akong ibabayad. Nagkamalas-malas na ang buhay ko. Buhat ng mapagtatalo ako sa sugal. Sayang po kung maririmita ito. Ginagamit niyo po ba? Oo, dyan kami nakatira. Ang aking mga anak. Ngunit pinalayas na nga ako ng aking asawa. May ginagawa po ba kayong paraan para at least mabawi ninyo ang titulo ninyo? Ang asawa ko, binibenta na niya para kahit paano may matira pa rin sa amin. Kailan po mabibenta? Next week na sila magbabayaran. Pero this week ay ririmitahin na nga, kaya baka pwedeng makiusap ako. Pero hindi po ako ang may-ari. Empleyada lang po ako dito. Baka pwede mo akong tulungang makiusap sa may-ari. Maawa ka sa akin, miss. Nagsusugal pa po ba kayo hanggang ngayon? Kinalimutan ko na yan. Buhat ng magkasanla-sanla ang lahat ng ari-arian namin. Kahit paano ibig kong may salbang titulo ng lote namin. Kaya miss, tulungan mo sana ako. Wala po akong maipapangako. Ngayon man kakausapin ko yung anak ng may-ari na siya ang makiusap sa kanyang daddy upang mapagbigyan kayo. Naku, salamat miss. Maraming salamat. Sumili ang pag-asa sa anyo ng babae. Antabayanan lang po natin ang pagdating ni Borton. Maghihintay ako. Maraming salamat ulit miss. Evident lang po ang tawag niya sa akin. Nakangiting tugon ng babae. Tumayo na ang babae at nagtungo sa di kalayuan kung saan naroon ang mga upuan para sa mga taong may inaantabayan. Napapabuntong hininga naman sa Eden. Nararamdaman niya ang malaking problema ng babae. Makaraan ng 1 oras dumating si Borton. Nagtungo yun sa dako ng mesa ni Eden. Nakangiti agad sa dalaga. Mabutit dumating ka. May babaeng kanina pa naghihintay sa iyo. Sabi agad ni Eden. Sinong babae? Tanong ni Borton. Hayon siya. At itinuro ang babaeng nakatanaw din sa kanila na nakaupo sa di kalayuan. Namukhaan iyon ni Borton. Naglalaro iyon dati dito. Bakit daw? Tanong ng binata. Maririmata na kasi ang titulo ng lupa at bahay niya. Nakikiusap na palugitan niyo siya ng kahit 1 pang linggo dahil binibenta na ng asawa niya ang lote at bahay para naman daw may matira sa kanila kahit paano. Paliwanag ni Eden. Aba, hindi ako magdedesisyon dyan, si Daddy. Pakiusapan mo ang daddy mo kasi pinalayas daw siya ng asawa niya dahil sa ginawa niyang pagsasanla ng titulo. Kawawa naman, wika ni Eden. Dapat inisip niya noon ang mga pangyayari bago niya pinangahasang isanla ang titulo. Nandun na yun eh, nagsisisi na nga siya. Lahat naman ay pwedeng bigyan ng tsansa, diba? Sige na nga, ipakikiusap ko siya kay daddy. Salamat, Borton, kundi lang sa pakiusap mo. At ngumiti ang binata. Ngumiti na rin si Eden. Masaya siya dahil makakatulong siya sa babae. Pumayag ang daddy ni Borton na bigyan pa ng palugit ang titulong nakasanla upang matubos. Tuwang-tuwang umalis ang babae. Pauwi sakay ng kotse ni Borton si Eden. Ganun naman lagi at saray na ang dalaga. Kumain muna tayo para hindi ka na mag-dinner sa pag-uwi mo. Yaya ng binata. Bahala ka. Pabor sa akin yan. Tugon naman ang dalagang panatag ng loob sa lalaki. Sa isang mamahaling restaurant ipinara ni Borton ng kotse. Umibig sila at pumasok sa loob. Buhat ng makasama ni Eden ang binata. Nasayang siyang kumain sa mga deklaseng kainan na ang mga pumapasok doon ay mga may taste na tao.
Naupo sila sa isang mesang nasa dakong tabi, kung saan tanaw nila ang labas. Lumapit ang waiter na unipormado ng kulay pula at itim at tinanong ang kanilang order. Umorder sila at matapos ang 20 minutos na paghihintay na inip si Ellen at nagtungo sa CR. Iyon ang hinihintay na pagkakataon ni Burton. Tumuko din sa bulsa ng polo, isang munting tadlektas at inihulog sa baso ng soft drinks ni Eden. Makaranang may 5 minuto ay muling bumalik ang dalaga. Walang kamalay-malay sa isang pangit na pangyayaring naghihintay sa kanya. Ano pat dumating ang orders at kainan na nila. Ngunit wala pa sa kalahatian ay nakaramdam ng matinding pagkahilo ang dalaga. Ano ba ito? Hindi ko na kayang ubusin ang pagkain ko. Mabalik na lang ako sa kotse. Ang wika ng dalagang sapo ang noo. Umiikot ang paligid sa kanya. Uminom at inubos ang kanyang tubig. Ang mabuti ipababalot ko na lang ang pagkain sa waiter. At sinenyasan ito ang waiter. Lihim na natutuwa iyon. Agad nung lumapit iyon, dumukot si Burton ng 5 piso at ibinigay doon. Pakibalot na lang, ang sabi. Yes sir, sabi naman ang taga-silbi. Inalalayan ni Burton si Eden at lumabas na sila ng restaurant. Pumasok na sila sa kotse. Hindi na binalikan ni Burton ang ipinabalot. Excited siya sa susunod na mangyayari. Ngayong nakita niyang pumikit na buhat sa pagkakasandal sa upuan si Eden, tuluyan na inong nakatulog. Mabilis niyang binuhay ang makina ng kotse at pinaandar na iyon. May 10 minutong pinatakbo niya iyon at lumiko sa isang mamahaling hotel. Doon niya naihimpil ang parking space ng hotel ang sasakyan. Patay na ang makina. Tinitigan niya si Eden. Tulog na iyon. Saglit niyang iniwan ang dalaga. Pumasok sa hotel at kumuha ng isang silid. Pagkuway bumalik at kaalong na ipinasok doon ang walang maling na dalaga. Iniga sa kama at may mali siyang pinagmasdan. Pagkuway umupo sa gilid ng kama. Pinaghahad ka ng dalaga at hinaplos ang kabuuan nito. Sa paglipas pa ng mga oras, nagawa ni Burton ang ibig niyang mangyari sa tulog na dalaga. Gimbal si Eden ng magising. Wala siyang saplot at katabi sa kama ang kasalo sa isang kumot na si Burton. Bakit mo ginawa ito? At umiiyak sa dalawa niyang palad si Eden. Patawarin mo ako. Ito lang ang tanging paraan para malaman mo ang tunay kong salubin sa iyo. Paliwanag ng binata. Pero maaari namang ipagtapat sa akin na hindi ganito ang paraan. Patuloy sa pag-iyak si Eden. Gabi-gabi pangarap kong makatabi ka sa higaan. Init lang yan ng katawan, hindi pag-ibig. Patuloy ang pagluha ng dalaga. Pakakasalan kita. Sa narinig na patitig si Eden kay Burton. Kailan? Sa lalong madaling panahon. Kaya huwag ka nang umiyak. Burton, napaga ang pag-asawa ko. Hindi ko pa sana balak. Niyapos ni Burton ang lumuluhang babae. Hinadkan. Napayakap na rin ang umiiyak na si Eden doon. At least pakakalasan siya ng lalaki. Saan tayo pupunta? Tanong ni Eden. Aandapan ng kalooban habang katabi sa upuan na nagdadrive ng kotseng si Burton. Pupunta tayo dun sa kaibigan kong mayor, sa kanya tayo pakakasal. Tugon ng binata. Hindi ito tumitingin sa babae. Bakit sa kanya? Tanong uli ng kausap. Sa kanilang tayo magpakasal sa simbahan. Ibig ko lang masiguro sa'yo na kahit ano pa ang mangyari, kasal na tayo. Di ba mas okay ang ganun? Saglit na sumulyap iyon kay Eden. Sa bagay, pagkakasal natin. Di balik ka uli sa dati mong ginagawa. Papasok sa opisina. Pero this time mas tataas na ang posisyon mo. Asawa mo na ang anak ng may-ari At hindi ka na mangungupahan sa silid ni Flora. Sa amin ka natitira dahil Mr. and Mrs. na tayo. At pinitian nito si Eden. Ngumiti rin ang dalaga. Ngayon natitiyak ng totoong mahal siya ni Burton. Ngayon pa may naglalala pa rin siya kung anong magiging reaksyon ng magulang. Bigla dadalaw din ako sa amin, wika ng dalaga. Siyempre naman, tayong dalawa. At ngumiti ang lalaki sa babae. Makaraan ng 30 minutos ay tumigil ang kotse ni Burton sa tapat ng isang magarang bahay. Umiibig sila. Sana nandito siya para hindi na tayo babalik. At nag-doorbell si Burton sa may gate. Kinakabahan pa rin si Ed. Isang katulong na 50 anyos ang sumilip sa kapirasong bintana ng gate. Sino po sila? Kaibigan ako ni Mr. Nilo Montes, si Burton Cam. Tugon naman ang lalaki. Sandali po, sir. At saglit na umalis iyon. Nandyan siya. Nakangiting sabi ni Burton kay Eden. Ngumiti lang ang dalaga bilang tugon. Makaraan ng ilang minuto ay nabuksan ng gate. Pumasok daw po kayo, sir, sabi ng katulong. Thank you, sabi ni Burton. At pumasok sa magandang bakuran ng dalawa. Nakaupo sa silya sa garden set ang sadya ng dalawa. Umiinom ng malamig na lemon juice. Agad ngumiti ang may 40 anyos na lalaki nang makita si Burton. Mukhang kagalang-galang ito. O napasyal kapanyeros, sabi ni Nino. Tumayo yun sa pagkakaupo at humila pa ng dalawang silyang bakal upang mapuuan ng dalawa. Naupo sina Burton at Eden. Matagal na minasdan ni Nilo ang babae sa tumingin kay Burton.
Naupo na rin iyon. May tutulong ba ako? Muling sabi. Si Eden ang nobya ko. Eden Sinilo, siya ang mayor ng lugar nito. Pagpapakilala ni Borton sa dalawa. Nangitian ang dalawa. Kinamaya ni Nilo ang babae. Mag-aasawa na ako, Nilo, at ibig kong ikasal mo kami. Nakangiting sabi ni Borton. All the time, ngayon na ba? Kung maaari, nasa tamang edad na ba si Eden? Nakatingin niyo sa badalaga. Yes sir, 20 anyos na po ako, tugon naman ang babae. Kung ganun ay walang problema. Ikakasal ko kayo ngayon din. At pinaglilipat nito ang tingin sa dalawang nagkatitigan at nagkangitian. Nanlalabing ang mga palad ni Eden, hindi niya inaasahan ang kinasubuang ito. Tila isang panaginip na siya ikakasal.